Comfort movie o series? Siguro series. Yan, I'm watching Peaky Blinders. Yan. Lagi kong pinapanood Top Gun, Pretty Woman, depende sa mood ko. Pero yung dalawang yun ang top of the list ko. Kasi alam mo na, batang 90s. The one I like now yung sa Netflix, my name is Loki Won. And Thanksgiving, yung movie, medyo may pagka, may mga serial killer type, mga gusto ko. Nanonood ako nung yung Alexander, Making of a God. Tapos, ngayon, yung bago, yung Airbender. K-dramas talaga. Kung specific, wala akong masyadong specific, pero paulit-ulit, basta kung ano yung napanood ko na K-drama before, pag basta gusto kong may papanoorin lang ako or marerelax ako, hindi ako malulungkot sa buhay ko, magpa-play lang ako ng K-drama. Like, kunyari, yung Crash Landing, paulit-ulit na Penthouse, ganyan. Basta anything na Crash Landing na napanood ko na, ganun yung palagi kong gusto. Yung napanood ko na palagi. Narcos. Mga gangster, mafia. Comfort movie kasi iba-iba yan, every 2 years nagpapalit ako ng ganyan. Pero over the years, ang consistent sa akin, I always watch The Godfather, all 3, the bagong edit ng 3, Top Gun, yan, tsaka Fight Club. Yan, yung tatlong yan, sigurado pinapanood ko palagi. Siguro mapanood ko yan mga 2,000 times na, ganyan. Best food, pagka-stress ako, ramen. Nakakawa ko lahat kinakain ko. Pero chips, yan ang number 1 sa akin. Stress food, pares. Pares, yes. Burrito. Yan, favorite ko yan. Pag na-stress ako, bumibili ka agad ako ng burrito. Simple lang yung stress food ko. Chicken feet at saka boiled egg. Bulalo at saka turbong liempo. Ewan ko, yun ang gusto kong kainin pagka medyo, siyempre pag medyo marami kang iniisip, medyo stress ka. Sarap yung may sabaw, tsaka meron kang liempo na, o kaya pinugon na liempo. Sarap yun. Stress food. Burgers and pizza, yan. Automatic yan. Yung naliligo ako, siguro, awit ng kabataan. Jazz music, anything jazz. She ni Elvis Costello. Paborito ko siya. I Ain't Worried by One Republic. Parang wala na. Nakalimutan ko na. Parang wala. Sa ngayon, wala. Wala rin ako maalala. Pero ever since batang 90s kasi ako, kaya hilig ko Wolfgang. So siguro pampagana ng araw pag nahiligo ako, Mata ng Diyos, Wolfgang. Yan. Larong kalye noon, siguro tumbang preso. Yan, mga ganyan. Luksong baka. Anong level po kayo sa luksong baka? Siyempre, pag nakatayo na. Diba? Kaya yan. Patintero. Kayo po ba yung nananaya or yung tinataya? Ako yung nananaya. Marami. Isasama ko na yung basketball, larong kalye yan, patintero, tumbang preso. Siyempre, alam mo naman ng panahon namin, walang internet, so kailangan namin magkita-kita. Saan po ba yung pinakamagaling? Hindi mo na itatanong. Siyempre, average lang. Laro-laro lang tayo. Laro-laro lang. Masaya kami noon kasi yun na nga. Kailangan namin magkita-kita to have fun. Luksong baka, syempre. Hanggang anong level po? Nako, basta pag nakaganyan na, yung tinatalunan ko, namimiss ko yun Ngayon, wala nang ganun kasi yung mga bata, di ba? Puro more on gadgets na sila. So, ayun, pag may nakikita kang ganun, naalala ko yung mga childhood memories ko. Larong kalye, patintero. Tapos, ano pa ba yung larong kalye? Patintero. Tumbang preso, yun. Tsaka yung yung tumatalon, ano ba yun? 10-20, tapos Chinese garter, yan, super favorite ko yan. Tumbang preso. Kasi challenging yun, tumbang preso. Tsaka, alam mo yan? Baka yung mga kabataan ngayon, hindi na alam yung tumbang preso Kaya yun, tutumbang preso kami. Gusto po ba kayo yung babato o kayo po yung pala? Ako yung babato. Kasi hindi yung lahat na binabato ko yung paa. Madali lang yan, patintero. Nung bata kami yan, lagi yung nilalaro yan sa mga kapitbahay ko, patintero kami. Tsaka agawang base. Ano gusto niyo sa patintero? Tinataya o yun ang tataya?
Para yung nantataya. Oh, may ligaw manghabol. Kaya kayo hinahabolan si Elias, di ba? Kung hindi ka naging artista, ano yung ginagawa mo? Well, dream ko kasi maging sundalo. So, hopefully, kung di ako naging artista, baka yun yung ginawa ko. Pero, siguro kung magkakaroon ng alternate universe, baka rockstar ako ngayon. I think I'll be a public servant. Siguro I'll be doing public service. Because my family is into that line. So, maybe public service. Siguro magbubukid ako. Gusto ko magtanim ng gulay, gusto ko magtanim ng puno, gusto ko sa probinsya. Ganun yung gusto kong buhay. Siguro few years from now, baka ganun ang gawin ko. Kasi nung bata ako, mahilig ako sa sa mga animals, sa hayop. Dapat kasi, ang kukunin ko nun, magve-vet med ako. Kasi yung father ko, di ba, surgeon. So sabi ko sa kanya, pa, gusto ko sana maging veterinaryo. Pero sabi niya, hindi anak, pili ka ng ibang gusto mo. Tapos, nung mag-aaral na ako, nag-aaral ako, management ang kinuha ko eh. So, sakto biglang nakapag-artista ako noon. So, hindi ko siya na finish. Pero nung huli, nag-aaral ako ulit, nag-take ako ng customs administration. Natapos ko naman siya. Kasi isa sa mga wish ng father ko, dying wish niya. Tinanong ko siya, paano bang kailangan kong gawin? Anong gusto mong gawin ko sa buhay ko? Sabi niya sa akin, Gerald, finish your studies. So, I decided na mag-aaral ako ulit kahit nasa 30 years old na ako noon. So, mag-aaral ako ulit. Kumuha ako ng customs administration. Siguro, di ko din alam kung ano. Wala akong idea kung ano ako ngayon kasi 20 years na ako sa showbiz eh. Wala talaga. Siguro yung gusto ko ng bata ako mag-restaurant. Actually, karinderya nga nun eh. Magtinda ng barbecue. Kasi syempre, ang linya ng hanap buhay namin, hanap buhay ko, wood carving, sculpture. So, yun yung aking... Hanggang ngayon naman, kasi syempre, showbiz, alam naman natin na ngayon meron, baka bukas, wala. So, kailangan mong magnegosyo talaga. So, ako naman, graduate naman akong nurse, meron pa ring option. Kaya, yun. Siguro, kung hindi ako naging artista, pero, kaya ako naging artista dahil pag-duty ko as a nurse eh. Nag-community service kami, so doon ako na-discover. After a week, artista na ako, kaya siguro talagang para doon. At siguro either behind the scenes ako, siguro baka director, or baka producer, or baka may ngayon na ginagawa na restaurant, nagbabar yan. Yan, mga hilig